Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Ngayong umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, December 3, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, ito nga po anumang oras ngayong araw ay posibleng pumasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, patuloy nga po ito po ay mataas pa rin ang tsansa na magdidevelop po ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At iba yung paghahanda at pag-iingat na nga po dito sa may parte ng Visayas dahil dito po ang posibleng direksyon yan. At pagkatapos po niyang tumama, no, possible nga po ay pag tama niyan dito sa parte ng Visayas, dediretso po yan dito sa may parte ng Rojas and then sa may northern portion ng Palawan or dito nga po sa may parte ng Mindoro provinces. Yan po yung ating mga possible scenario, kaya yung mga nabanggit na lugar na ito ay mag-ingat nga po tayo. Sa ngayon nga po, nakaka-apekto pa rin sa ating bansa yung northeast monsoon sa may parte ng extreme northern Luzon, habang localized thunderstorm naman ang ating aasahan sa Metro Manila. At dito naman po, no, sa may parte naman ng Mindanao, yung ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto po dyan maging sa ilang bahagi ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, December 4, posible nga po yan ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at dahan-dahan na po yan posible, no, na ito po ay mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At kung sakali nga po hindi magbabago kanya senaryo, ito po ay posibleng maging si bagyong Wilma. At pagdating naman po ng December 5, nasa eastern section na po yan ng Visayas. And then by December 6, no, almost stationary yung kanya magiging paggalaw. At pagdating nga po ng December 7, kung mapapansin nyo nga po, by December 7, hindi pa rin po tumatama sa yung pinakasentro niyan sa kalupaan. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng December 7, posibleng aangat po yan dito sa may parte naman ng Sorsogon, sa may Bicol region. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng December 7, posibleng nga po yan dadaan sa may parte lamang ng coastal water, no, ng pagitan ng Bicol region at ng Visayas. Asahan nga po natin na ito nga po yung kanyang kumpulan ng kaulapan. Yan po yung malalakas na pagulan na ating mararanasan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng December 7, ito nga po ay patungo dito nga po sa may parte ng Romblon. At pagdating naman po ng alas 2 ng madaling araw ng December 8, dito bahagyang mag-intensify pa po yan habang nasa karagatan nga po. Dito sa may parte naman po yan ng Romblon. At pagdating naman po ng alas 8 ng umaga ng December 8, ito nga po ay patungo nga po dito sa may parte ng Mindoro provinces. At pagdating po ng alas 2 ng hapon, expected po natin posibleng tumama po yan sa parte ng Mindoro provinces. At pagdating nga po ng alas 8 ng gabi ng December 8, ito po ay nasa coastal water na ng Mindoro provinces. Again, inuulit nga po natin, ito pa lamang po yung kanyang magiging possible scenario. Kaya maghanda nga po yung mga lugar na posibleng daanan nitong si posibleng bagyong Wilma. At pagkatapos po niyan, sunod-sunod nga po na patuloy na lalakas pa rin ang ating northeast monsoon at magiging maulan ang eastern section ng ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.